Lola, nahuli na po kayo. Kakalabas lang po ni Presidente Lee. Sinadya kong iwasan siya. Nagpapahinga ako sa probinsya. Mga lumang damit lang ang suot ko. Hindi na ako nakapagpalit. Ako, bibili muna ako ng bagong damit bago siya makita. Shuzi. Tuloy-tuloy na 3 buwan. Hindi naabot ang target sa sales. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan mong lumuhad at magsampal sa sarili ng 30 beses. Hoy, ano pang hinihintay mo? Ayaw mo bang sampalin? Ayaw mo na bang magtrabaho? Hoy, saan galing ang mabahong pulubi na ito? Lumabas ka. Huwag mong babuyin ang aming tindahan. Dito, ang bibig mo ang pinakamabaho. Bakit hindi mo paalisin ang sarili mong bibig? Sa labas? Hoy, ikaw. Lola, wag po kayong matakot. Pasok po kayo at tingnan ninyo ang gusto ninyo. Ako ang mag-aasikaso sa inyo. Mabait pala ang batang ito. Shuzi, kahit hindi mo maabot ang target mo, huwag kang umasa sa isang mabahong pulubi para tumulong sa sales mo. Sino ang nagsabing hindi ako makakatulong sa sales niya? Ang mga damit sa tindahang ito, lahat ay bibilhin ko. Isang sirang card na kinuha sa basurahan. Magmamalaki ka pa sa harap ko. Ay swipe mo nga at tingnan mo kung sirang card nga ba ito. $10 bilyon ang balanse sa card. 10 bilyon. Oo, ang dami. Ang dami. Anak, ang lahat ng damit na bibilhin ko ngayon, ibibilang sa sales mo. Pero ikaw, napakatalino mo. At napakaganda mo pa. Narito. Sayang lang ang talino mo. Lola, sa totoo lang po, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya nahihirapan akong makahanap ng trabaho. Mabait na bata, may resume ka ba? Meron po. Sige, maghintay ka. Pumunta ka sa Longyou Group bilang management trainee. Mula ngayon, ikaw na ang magiging executive ng kumpanya. Longyou Group. Kumpanyang kabilang sa top 500 sa mundo. Executive. Ako. Anak, umuwi ka na at hintayin mo ang abiso. Ano ba to? Allergy lang ito. Hindi naman ako mamamatay. Hoy, doktor, bilasin mo. Lalong lumalala ang alcohol allergy mo. Mas malala na. Kailangan kong ipaalam sa pamilya mo. Mahigit 1 taon na kayong kasal, pero hindi ko pa nakikita ang asawa mo. Naalala mo pa ba kung ano ang itsura niya? Hindi ko na maalala. Yancy. Yancy. Nag-inom ka na naman ba ng alak? Dapat ipaubaya ko na lang sa asawa mo ang pag-aalaga sa'yo. Ngayon, tawagin mo na siya dito. 1 taon na, hindi ko pa nakikita ang manugang kong babae. Abala siya, walang oras. Ikaw. Lola, ano iyang hawak mo? Oo nga pala, ngayon, nakilala ko ang isang batang babae. Gusto ko siyang gawing management trainee sa kumpanya mo. Tingnan mo. Kahit na may mga koneksyon si Lola, pero hindi pa nga ako nakakatapos ng kolehiyo. Paano ako makakapasok sa isang kumpanyang nasa top 500? Hello. CJ, sisiguraduhin kong hindi ako huli sa interview. Magandang araw po. Narito po ako para sa interview. Mag-fill up muna ng form para sa interview. Tapos, sa pasilyo sa harap, diretsuhin mo hanggang dulo at kumaliwa. Sa unang kanto, kumanan ka. Ang conference room na nasa pinakaloob. Ano ba yung kaliwat kanan?
Parang yung taong nabangga ko. Tapos na pala ang interview dito sa ibaba. Ito pala yung taong gusto ni Lola na kunin ko. Mukhang hindi masyadong matalino. Huling ka ng 5 minuto. Ako, nawala ako. Sa loob ng kumpanyang ito, parang maze. Talagang hindi masyadong matalino. Ito yung form na pinapuno sa akin sa reception. Tapos na ako. May problema sa system. Paano nangyari na isang taong hindi pa nakakatapos ng kolehiyo ang pinapunta para mag-interview? Umalis ka na. Lumabas ka. Ikaw, manatili ka. Ako lang ang mag-i-interview sa'yo. Ang iba, lumabas na. Assistant Zil. Ito ang iyong pagsusulit. Tuninong. Ha? Ang nakalagay sa resume mo, hindi ba't pag-inom ng alak? Tingnan nga natin, gaano ka ba kagaling uminom? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman. Alam mo ba ang state banquet? Ako ang tagapag-inom sa state banquet. Isang tao lang. Kaya kong samahan ang 20 mesa. Parang tubig lang yan sa akin. Pero ngayon kasi, medyo masikip na sa tiyan ko. Ilan ito? Isa. Pumasa ka na sa interview. Sumama ka sa akin. Yung bagong nag-apply, sino ba yun? Si Boss Lee lang ang nag-interview sa kanya. Espesyal talaga ang trato sa kanya. Isang hindi pa nakakatapos ng kolehiyo. Bakit siya lang ang kasama ni Yancy? Manager Jayang, asikasuhin mo ang papeles niya. Pagkatapos, puntahan mo agad ako sa mall. Ah, si Jay. Boss Lee. 30 ang lapad ng balikat. 88 ang sukat ng dibdib. 62 ang baywang. 103 ang haba ng binti. Baka type ako ni Boss Lee. Na-fall na ba siya sa akin? May cocktail party mamayang gabi. Sumama ka sa akin. Hindi ba't oras na ng uwian yun? Hayop na kapitalista. Pagdating ko pa lang, pinagtatrabaho na agad ako. Para sa akin, hindi mo na kukunin. Lanan. Kung ibebenta mo to bilang second hand, Malaki-laki rin ang halaga, di ba? Gold digger, hindi katulad ng asawa ko. Nitong nakaraang taon, 200,000 pesos lang ang dowry na kinuha niya. Ni hindi man lang ginamit ang pera sa supplementary card. Sa diborsyong ito, dapat kong dagdagan ang ibibigay sa kanya. Nga pala, halos magkapareho kayo ng edad ng asawa ko. Tulungan mo akong mamili ng regalo. Ibibigay ko sa asawa ko. Halos magkapareho kami ng edad. Nakapangasawa na ng presidente ng kumpanya. Swerte niya sa buhay. CJ. Bukas na ang diborsyo. Dalhin mo ang marriage certificate. Bukas, maghihiwalay tayo. Dalhin mo ang marriage certificate.
Ano nang meron? Pwede kang mag-alaga sa asawa mo, pero di pwede mag-text sa akin ang asawa ko. Kasal ka na pala? Pagkatapos ng party, pasunduin ka ng asawa mo. Di na kailangan, di naman ako lalasing. Ginoong Wang, matagal na tayong di nagkita. Tagay tayo. Matagal na tayong di nagkita. Matagal na tayong di nagkita, Ginoong Wang. Sa susunod, huwag ka masyadong papansinin. Di ba ikaw ang pumili ng damit ko? Di ko rin inakaya. Napakaputi mo pala. Ano? Wala, hintayin mo ako dito. Ikaw ba ang asawa ni Ginoong Lee? Hindi. Bakit? Itong si Li Yancy, sa pang-araw-araw, nagpapanggap na parang santo. Akala ko ba, tapat siya sa asawa niya? Nagbabae rin pala siya sa likod nito. Mali ang akala ninyo. Subordinate lang ako, ni Ginoong Lee. Alam ko yan. Sa aming mga nasa industriya, ang mga babaeng katulad mo, laruan lang. Ngayong gabi, kung mapapasaya mo ako, baka pa nga, gantimpalaan ka ni Ginoong Lee. Gagong matanda, gusto mo talagang ituring na laruan ang tao. Siguro noong una, ikaw ang nilalaro. Di ka tinuruan ng maayos ni Li Yancy, kaya ngayon, aalagaan kita, at ipapaalam ko sa'yo kung ano ang tamang asal. Ang tao ko, gagalawin mo. Ang tao ko, hinahawakan mo. Bitawan mo, masakit, pag-usapan natin to. Bitawan mo. Kanina, hinanap mo ba ang pashmina ko? Ano pa ba? Li Yancy, huwag mong kalimutan, kailangan mo pa rin ang supply ko. Tatasan ko na ang presyo ngayon din, 10%. Mukhang wala kang pakialam. Hoy, biglang tumaas ang presyo. Wala ka bang hiya? Li Yancy, kung kaya mong, inumin lahat ng alak na to, at mapasaya mo ako, ang mga paninda ko sa hinaharap, ay kalahating presyo na lang sa'yo. Ito ay, ang pinakamatapang na whiskey. Kung iinumin lahat yan, pwedeng mamatay ang tao. Mukhang si Ginoong Lee ngayon ay madadapa dahil sa babaeng to. Ayaw mo na bang uminom, Ginoong Lee? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng maliit na halagang yon. Ako ang iinom, dahil ako ang nagpagalit sa'yo. Ako na ang uminom. Hindi pwede. Ako ay empleyado ni Ginoong Lee. Ako ang iinom para sa kanya. Bakit hindi pwede? Hayaan mo siyang uminom. Babae lang siya. Gaano ba karami ang maiinom niya? Sige. Pero, kung hindi niya mauubos, dagdagan mo ng isang gabi kasama ako. CJ, Huwag kang magpakapuso. magtiwala ka sa akin. Kaya pa niyang uminom, ito. Ako. Ito. Isang tunay na babaeng mandirigma. Ikaw. Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Sige. Hanga ako. Ako si Lawang, unang beses na nadapa dahil sa babae. Sa harap ng napakaraming kapwa-presidente ng industriya, huwag kang mag-alala. Tutuperin ko talaga ang pangako ko. Tutuperin ko talaga ang pangako. Ginoong Lee, batiin mo ako sa pagpirma ng kontrata.
Ano nang iniisip mo? Paano siya magiging asawa ko? Nababaliw ka na ba? Malapad ang balikat. Maliit ang baywang. Malaki ang puwit. Boss Lee. Ang ganda ng katawan mo. Lasing ka na. Ano nang sinasabi mo? Hindi kita marinig. Ang daldal mo. Gusto kitang halikan. May mali sa'yo. May hinalo sa inumin. Suzy, tumawag ka. Papuntahin mo ang asawa mo para sunduin ka. Ah! Boss Lee, kailangan po bang sunduin kayo? Hindi na. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Hindi sinasagot ng asawa ko ang tawag ko. Mukhang hindi rin siya inaalagaan ng asawa niya. Sige na. Suzy, nasaan ang bahay mo? Ihahatid na kita. Ang bahay ko ay dito. Ang tigas ng dibdib mo. Ganyang kagwapo. Sa susunod, bawat isa sa amin ng mga kaibigan ko, 10 ang kukunin. Suzy, Boss Lee, pangako, hindi na ako magsasamantala sa'yo. Pwede bang hayaan mo na akong umalis? para magsamantala ka sa iba. Walang mangyayari. Boss Lee, wala na talaga ang epekto ng gamot. Hayaan mo na akong umalis. Gusto mo pa ba ng gwapo? Ayoko na. Ang lalaki sa gabal lang, sa pagiging matapang ko. Pasensya na, Boss Lee. Nadumihan ko ang suit mo. Ibabalik ko sa'yo pag nalabhan ko na. Ziyi, yung bagong trabaho mo, kamusta na? Okay naman. Mabait naman ang boss ko sa akin. Mabuti naman. Huwag kang masyadong mapagod. Kung hindi ako pabigat sa'yo, baka ikaw ay... Ay, nanay, bakit ganyan ka na naman? Pamilya tayo, walang pabigat-pabigat. Nanay, magpagaling ka lang ng maayos. Huwag mong isipin ang pera.
Ang anak mo, magaling kumita ng pera. Mabuti, mabuti. Nga pala, Nay, nasaan na ang marriage certificate ko? Marriage certificate. Yung drawer na yun, tingnan mo doon. CJ, Nay, pasok na ako sa trabaho. Oo. Anong ginagawa mo? Late ka na. Hindi mo ba alam? Hindi ako late. Saktong oras lang ako. Hindi ba yan ang suit ni Boss Lee? Tama, kahapon yan ang suot ni Boss Lee. Nakapalagay ang loob kang magnakaw ng damit ni Boss Lee. Ang baboy mo naman. Baka kagabi pa, yakap-yakap mo na yan habang natutulog. Nagkakamali kayo. Nadumihan ko ito, kaya isinauli ko. Katawa-tawa. Matapang ka bang tumawag kay Boss Lee para magpatotoo? Sige, tatawag ako ngayon din. Pasok. Boss Lee, Medyo pagod din siya kahapon. Maghanda ka ng isa pang tasa. Pupuntahan ko si Suzy. Boss Lee, parang espesyal po ang trato ninyo kay Suzy. Baka wala ka namang numero ni Boss Lee. Wala nga, sa totoo lang. Pero siguro naman, yung landline, sa opisina ng presidente ay pwede. Tatawag na ako agad. Kapag napatunayan kong ako'y inosente, dapat kayong lahat humingi ng tawad sa akin. Kung hindi mo mapatunayan, lumayas ka sa kumpanya. Sana sagutin ni Boss Lee ang tawag. Ang tinatawagan ay hindi maabot sa ngayon. Talagang magkaibang mundo kami. Ako lang ang kanyang kasangkapan na laging handa. Gusto ko siyang hanapin, pero hindi ko siya makontak. Hindi ka talaga sinasagot ni Boss Lee. Baka naman, abala lang siya. Ang damit na ito ay talagang ibinigay niya sa akin. Matigas ang ulo mo. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang iniisip mo, sasabihin ko sa iyo, kahit habaran mo ang sarili mo ngayon, at tumayo sa harap ni Boss Lee, hindi ka pa rin niya papansinin. Marami kang alam, dahil dati ka bang naghubad, at hindi ka niya tiningnan? Ikaw, walang hiya. Mukhang hindi sapat na tanggalin ka lang, sa trabaho. Habarin ninyo ang damit niya, at ipagparada sa kumpanya. Ipapakita ko sa lahat kung anong kahihinatnan ng mga nagnanais kay Boss Lee. Huwag mo akong hawakan. Anong hinihintay ninyo? Habarin niyo ang damit niya. Huwag niyo akong galawin. Bitawan niyo ako. Huwag. Pigilan niyo. Huwag niyo akong galawin. Bitawan niyo ako. Tigilan niyo. Huwag niyo akong galawin. Bitawan niyo ako. Tigilan niyo. Anong ginagawa niyo? Pasensya na. Akin ang marriage certificate na ito. Ano ba nang gusto niyang gawin? Gusto ba niyang manakit? Naisip ko pang ayusin ang buhok niya. Nababaliw na talaga ako. Trabaho lang, dapat maayos ang itsura. Assistant Zoo, bigyan mo siya ng kape. Maayos naman ako. Maayos naman ako nang dumating ako. Siya ang dahilan. Sabi niya, tatanggalin niya ako, at hihubaran pa raw ako, at ipaparada sa kalsada. Ikaw, gusto mong tanggalin siya? Opo, Boss Lee. Nilabag niya ang patakaran ng kumpanya. Bilang supervisor niya, normal lang natanggalin ko siya, di ba? Kagabi, si Suzy ay nakipag-ayos para kay Boss Lee ng 100 milyong pisong kontrata. Malaking kontribusyon yan sa kumpanya.
Bakit mo sasabihin? Tatanggalin mo lang basta? Ano naman kung naayos niya? Boss Lee, hindi mo alam. Si Xu Ziyi, hindi lang siya, may masamang hangarin sa'yo. Nagnakaw pa siya ng damit mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ganitong, klaseng walang kwentang bagay. Dapat lang tanggalin at ay parada. Ang damit na ito, ako ang nagbigay sa kanya. Ang damit na ito, ako ang nagbigay sa kanya. Paano mangyayari iyon? Ilagay mo ang isip mo sa trabaho. Kung may susunod pa, ikaw ang tatanggalin. Salamat, Yeli. Matalino po ang desisyon nyo, Yeli. Tang. Ibigay mo sa kanya. Bumalik na kayo sa trabaho. Ay naku. Naipit ng pandikit. Nandyan pa ba ang marriage certificate mo? Hindi na magagamit ang sa akin. Ayusin mo ang mga ito bago matapos ang araw. Nandyan pa ba ang marriage certificate mo? Hindi na magagamit ang sa akin. Nandito pa. Assistant Zil. Nandito pa ba ang marriage certificate ko? Presidente, kung sakaling nawala ko ang marriage certificate ninyo, papatayin niyo ba ako? Hindi labag sa batas ang pagpatay. Mabuti naman, Jilly. Nawala ko ang marriage certificate ninyo. Ikaw. Kaltasan ng kalahating taong sihod. Jilly. Napapagod na ako. Ang mga dokumento ng walang kwentang kumpanyang ito ay mas marami pa kaysa sa talaan ng buhay at kamatayan ni Hades. Kung ganito ang magpapatuloy, saan ako kukuha ng oras para mag-divorce? Divorce? Mukhang talagang hindi maganda. Ang relasyon niya sa asawa niya. Anong ginagawa mo dyan? Iniisip ko lang kung ililigtas ko muna ang presidente o ang mga dokumento. Hindi kita kailangang iligtas. Bobo. Xu Ziyi. Xu Ziyi, nasa pantry ka na, ng 20 minuto. Kahit na nakakuha ka ng order, hindi ibig sabihin na pwede ka nang magpabeya sa trabaho. 20 minuto. Hindi naman. Hindi mo ba narinig? Bumalik ka sa trabaho mo. Boss, ang dami-daming files. Hindi ko talaga kayang ayusin lahat. Mag-overtime ka para ayusin iyan. Kahit anong oras ka matapos, kailangang maayos lahat. At saka, huwag mong kalimutang patayin ang breaker pag-uwi. CJ, Bukas, magdala ka ng coffee machine at coffee beans sa opisina ni Xuzi. Ha? Ayokong maging instant coffee na naman ang makatapon sa akin sa susunod. Ang baho. Boss Lee, kung naaawa ka sa kanya, sabihin mo ng diretso, ang pangit. Nang dahilan mo. ano nang ginagawa ninyo? Xu Ziyi. Ikaw ang huling umalis kagabi. Ikaw ba ang nagpatay ng breaker? Bakit?
Hindi mo ba alam na nag-upload ng data ang mga computer ng kumpanya? Nung pinatay mo ang breaker, nabigo ang upload. Dahil dyan, milyon-milyong piso ang nawala sa kumpanya ngayon. Xu Ziyi, dahil sa malaking pagkakamali mo, handa ka nang matanggal sa trabaho. Si Supervisor Jiang ang nag-utos sa akin na patayin ang breaker. Kailan ko sinabing patayin mo ang breaker? May ebidensya ka ba? Mga bantay, palayasin niyo si Xu Ziyi. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ikaw talaga ang nag-utos sa akin at hindi ka pa umamin. Tumahimik ka, ilabas niyo siya. Huwag niyo akong hawakan. Tumigil kayo. Tigil. Ano ba talaga ang nangyari? Si Jilly, si Xu Ziyi po. Kusa niyang pinatay ang breaker, kaya nabigo ang pag-upload ng data. Malubha ang lugi ng kumpanya. Tinanggal ko siya, kaya naman makatwiran lang yun. Si Eli, si Supervisor Jiang po, ang nag-utos sa akin na patayin ang breaker. Jilly, tingnan niyo po, si Xu Ziyi. Hindi lang hindi nagsisisi, sinisisi pa ako. Paano niya sinabi sa'yo? May record ba? Wala. Ang key, mapapatunayan ng TE ang sinasabi ko. Jilly, naniniwala ka ba sa isang bagong management trainee kaysa sa akin? Naniniwala ako sa ebidensya. Siguro hayaan na lang natin. Normal lang na magkamali ang isang baguhan. Huwag na lang nating panoorin ang CCTV at ulit-ulitin pang paghamak. Investigahan. Buti na lang walang audio ang CCTV. Jilly, noon, nag-uutos ako kay Xu Ziyi tungkol sa trabaho. Hindi ko inaasahang samantalahin niya ito para suran ako. Yeli, ang key TV sa ating kumpanya, hindi siguro ganoon ka-primitive na walang audio, di ba? Ang dami ng materyales ng supervisor, hindi ko talaga kayang ayusin lahat. Mag-overtime ka para ayusin. Gaano man ito katagal, kailangang matapos. At, huwag kalimutang patayin ang breaker pag-uwi. May iba ka pa bang sasabihin? Sir, ako po. Jiang Minyao. Aalisin sa posisyon bilang supervisor. Ibaba sa ranggo ng ordinaryong empleyado. Suspindihin ang sweldo ng kalahating taon. Gayon din si Xu Ziyi. Suspindihin ang sweldo ng kalahating taon. Eh hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit kasama akong pinarusahan? Pag-isipan mo ng mabuti. Kung maiintindihan ko, ibabalik mo ba ang sweldo ko? Hindi pwede. Kailangan kong mabawi ang sweldo ko sa nakalipas na kalahating taon. Lola, umuwi na po kayo. Habang nandito kayo, hindi talaga ako makakapag-focus sa trabaho ko. Kakadating ko lang. Paalisin mo na agad. Nalulungkot ako. Nababagot ako. Nasa bahay. Mag-isa akong hindi makatulog. Lola, ano nang ginagawa ninyo rito? Ang boss ninyo, apo ko yan. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Mukhang, sobrang hilig mo talaga sa trabaho. Tapos na ang oras. Hinahanap mo pa rin ang presidente. Walang modo, hindi ka marunong kumatok. Pasensya na. Nagmamadali lang ako kanina. Kung gusto ninyo, lalabas ako at kakatok ulit. Lanan. Itong si Ziyi. Ayos na ayos. Magkasama kayong magtatrabaho. Alagaan mo siyang mabuti. Pag-ibayuhin niyo ang samahan. May asawa na ako, alam naman niyo yan. Huwag mo akong lokohin. Noon pa, para lang sa operasyon ko. Nagpakasal ka ng peke para dayin ako. Totoo ang kasal ko. Si Xu Ziyi, ayoko talaga sa kanya. Anong kulang sa kanya? Bakit ayaw mo sa kanya? May asawa na siya. Kanina talagang ako, ang walang galang.
Maghahain ako ng tsaa para kay boss at kay lola. Siguro magiging okay na ang loob nila. Kung ganoon, kayo, pag-ibayuhin nyo ang samahan, maging katulong mo siya sa trabaho, kung hindi kayo maging mag-asawa. Maging magkatrabaho na lang, ayos din yun. Hindi pwede, hindi ko siya pananatilihin. Masyado siyang simple ang pag-isip, hindi bagay sa opisina. Mukhang hindi maganda ang relasyon niya at ng asawa niya. Mas mabuting bumalik siya sa pamilya at ayusin muna ang relasyon nila. Ano nang ibig mong sabihin? Bakit mo nasasabing hindi ako? Angkop sa trabaho. Bakit kailangang ang babae ay umuwi na lang sa pamilya? Ang babaeng ito, matapang pa rin tulad ng dati. Hindi man lang siya natatakot kay Yancy. Ni hindi mo magawa ng maayos ang pag-iwan ng baka sa trabaho, ano pa kaya ang magagawa mo? Pag-iwan ng baka sa trabaho, Kahit sino man ang magbigay sa iyo ng trabaho, kahit pasalita lang ang utos, kailangan mong kumpirmahin sa sulat. Maaari itong magligtas sa iyo sa oras ng panganib. Ni hindi mo alam yan. Yancy, si G.E. ay baguhan pa lang, sa trabaho. Normal lang na hindi niya alam yan. Huwag kang masyadong mahigpit. Yili, wala lang talagang nagturo sa akin noon. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Tiyak na mag-adjust ako sa trabaho. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos ng isang buwan sa assessment ng mga management trainee. Kung makukuha mo ang unang pwesto, mananatili ka. Kung hindi, aalis ka. CJ, ang mga kasabayan kong management trainee ay galing sa mga kilalang universidad. Paano ako makakakuha ng unang pwesto? Mga kasama, Ipinapahayag na ngayon. ang abiso para sa assessment ng mga management trainee. Lumapit ang lahat ng management trainee. Kailangan ng dalawahan sa assessment. Kailangan ninyong hanapin ang inyong mga kapareha. Ang unang bahagi ng assessment ay para sa business summit na inihahanda ng grupo. Imbitahan ng mga elite mula sa iba't ibang industriya. Mas maraming maiimbitahan. Mas mataas ang puntos. Ipinapahayag ang pagsusulit ng kalahating buwan ng maaga. Ginawan talaga ni Jilly ng paraan para sa kanya. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Malamang ayaw ng lahat na maging kapareha ko. Ano ang gagawin ko? Shu Ji-yi, tayo na lang ang magkapareha. Umalis ka dyan. Kasama ko si Shu Ji-yi. Sisiguraduhin kong magiging maganda ang resulta natin. Sumama ka na lang sa akin. Kasama ako. Naging sikat pala ang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Pag-iisipan ko muna. Sige. Tandaan mo, ako ang piliin mo ha. Ako. Sandali, umalis muna kayo. Gusto kong mag-isa muna. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sana maging maayos. Sino sa mga katrabaho ang makakatulong sa akin? Kinilabutan ako sa'yo. Boss Lee, bakit mo ako tinakot? Napaka-importanteng desisyon. Sa tadhana mo lang ipinagkakatiwala. Kung hindi sa tadhana, sa'yo ba? Sige, ako na ang pipili para sa'yo. Ito na. Pinakamababa ang pinag-aralan, pinakakulang sa karanasan, sakto lang para sa'yo. Minamaliit mo ako. Sino ang pinakamagaling, pinakamay karanasan? Si Sisi. Sige, siya na lang ang pipiliin ko. Boss Lee, yung regalo, ipinapakete ko na. Balak po ba ninyong personal na ihatid kay Mrs.? Ilang beses ko na siyang binigo. Nararapat lang na humingi ako ng tawad sa kanya. Naalala ko, binigay ko sa iyo ang address. Hindi mo rin ba nahanap? Ang tanga-tanga mo. Bakit isinulat mo pa ang address? Hindi po. Madali lang hanapin ito. Ginamit ko lang kasi. Pampatag ng mesa. Pasensya na po, Boss Lee.
Sino po ang hinahanap ninyo? Mahal, sino yan? Hindi ko alam. Dalawang sira ulo. Umalis na tayo. Umalis na. Ang asawa ko, si Liancy. Ay nangangaliwa pala. Boss Lee, baka dapat ay linawin muna natin. Tumahimik ka. Mas mabuti pa nga sana kung sa second floor ako nakatira. Sa top floor ako nakatira. Malaki nga. Pero hirap magtapon ng basura. Boss Lee. Assistant Sue. Bakit kayo nandito? Para magdala ng regalo kay ma'am. Itapon mo ang mga ito, kasama ng basura. Itapon? Hindi ba't ito ang pinili mong regalo para sa asawa mo? Huwag ka nang magtanong. Dahil ikaw ang pumili, ibibigay ko na lahat sa'yo. Isang dukha lang siya. Paano niya mabibili? Ang hair clip ng Chanel. Tiyak si Boss Lee ang nagbigay sa kanya. Xu Ziyi. Kung hindi mo maintindihan ang lugar mo, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. Xu Ziyi, si President Guo ng Xinyang Group, ay nasa Cafe International Hotel, Room 8519. Puntahan mo siya at imbitahin sa ating summit. Maabutan mo pa kung ngayon ka pupunta. Baka mag-check out na siya kapag nahuli ka. CJ. Magandang araw po, Ginoong Go. Ako po si Xuziye mula sa Longyu Group. Pumunta po ako ngayon, ay para kayong imbitahan, na dumalo sa amin. Sa wakas dumating na rin ang magandang dilag. Ang tagal naming naghintay sa'yo. Ginoong Go, maging magalang ka. Huwag mo akong tawaging Ginoong Go. Tawagin mo akong kuya. Hindi pa ako nasisiyahan sa'yo, hiha. Aalis ka na agad? Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi makasagot. Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Pakiusap, tumawag ulit mamaya. Ginoong Lee, may opening night ng wine cellar mamayang gabi. Pero hindi ko makontak si Xu Ziyi. Nasaan si Xuzi? Hindi ko po alam, Ginoong Lee. Baka nagpahinga lang po siya. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Umalis ka. Lumayas ka. Suchay, Ginang So, Ginang So. MS, Xu. Suzy. Sir Lee, ito ang CCTV sa hallway ng hotel. Nais ko kayong imbitahan sa aming business summit. Nasa taas, tara na. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Tulong. May tao ba dyan? Huwag mo akong hawakan. Tulong. Huwag mo akong hawakan. Suzy.
Sino kayo? Ang lakas ng loob mong gambalain ang plano ko. Alam niyo ba kung sino ako? Hindi ko kayo patatawarin. Dalhin niyo siya. Papanagutin siya hanggang sa kulungan. Opo, bitawan niyo ako. Alam mo ba kung sino ako? Hindi kita patatawarin. Ayos ka lang ba? Sir Lee, maaari ba akong magreklamo? Lisisi. Sir Lee, siya ang may gawa. Pinapunta niya ako sa hotel para kay Emit ko. Sir Lee, pinagbibintangan ako ni Xu Ziyi. Huwag mong isipin na madali pa rin akong lokohin tulad ng dati. May record ang trabaho. Alam ko. Ano pa ang masasabi mo? Sir Lee, nandoon talaga si Sir Guo ngayon, sa Kaifu International Hotel. Sisi, baka mali, ang room number na nailagay mo, 8,919, hindi 8,519. Oo nga, oo, nagkamali ako. Lisisi. Bawasan ng 50 puntos sa pagsusulit ng management training. Sir Lee, huwag kang mag-alala, siguradong mapapasa kita sa pagsusulit. Xu Ziyi, kung ganoon ka kagaling, ang presentasyon para sa pagsusulit, ikaw na ang bahala. Presentasyon para sa pagsusulit. Pinakamataas ang puntos sa presentasyon. Ganoon kabait ang loob mo para ipagawa sa akin. Baka may binabalak ka na namang para ipahamak ako. Xu Ziyi, ang kapal naman ng mukha mo. Isang presentasyon lang para sa pagsusulit. Anong ipapahamak ko sa iyo? Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi mo gagawin, ako na. CJ, ako na. Anong gagawin mo? Mag-research ako sa archives room para sa presentasyon. Kailangan maging regular employee bago makapasok sa archives room. Kung magre-research ka, kailangan mo maghiram sa library ng mag-isa. Ah, dito pala ang patibong. Huwag kang mag-alala. Ang ganitong maliit na bagay, hindi ako mahihirapan. Hindi ko hahayaang pagtawanan ninyo ako. Hindi ka pa uwi? Sir Lee, matatapos na po ako. Suzy. Suzy. Lumabas na ba ang resulta ng check-up? Ano ng balita? Unang beses kong nakita na ganito ka kainteresado sa isang maliit na empleyado. Baka naman. Tungkol sa resulta. Malnutrisyon. Halos mamatay na sa sobrang pagod. Tingnan mo kung anong itsura niya, dahil sa sobrang pagtatrabaho. Kung tapos ka na, umalis ka na. Sige, sige, sige. Gamitin tapos itatapon. Kapitalistang walang puso. Boss Lee, Gising ka na pala. nasaan ako? Nawalan ka ng malay. Nasa ospital tayo. Hindi ko pa tapos ang presentation ko. Huwag kang gagalaw. Dinala ko ang laptop mo. Pwede ka namang magtrabaho dito sa ospital. Ang bait mo naman, boss. Boss Lee, hindi ka ba uwi? Hindi ko naman kailangan ng bantay. Ano ba iniisip mo? Sinusubaybayan ko lang ang trabaho mo. Ah,
May problema sa logic dito. Ay, totoo nga. Buti na lang nandito ka. Boss Lee, ito ba ang prutas na ipinabili mo para sa akin? Hindi sariwa ang prutas na dinala ng eroplano. Kung ayaw mong masayang, ikaw na lang ang kumain. Ang sariwa-sariwa naman. Talagang mataas ang standards ng mga mayayaman. Ubusin mo ang prutas. Ziyi. Ma, ang late na ng oras, dumating ka pa rin? Ano bang sinasabi mo? May sakit ka na nga. Paano ako hindi pupunta? Sino ito? Kumusta po, tita? Ako po si Liancy, ang boss ni Suzy. Tawagin niyo na lang po akong Yancy. Talagang gwapo at maayos ang itsura ni Jilly. Salamat sa pag-aalaga kay Ziyi. Trabaho ko lang po bilang boss niya. Ang late na ng oras. Jilly, umuwi na kayo at magpahinga. Si Ziyi, ako na ang bahala. CJ, kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Nabayaran na ang hospital bills. Ziyi, magkaiba ang mundo nyo. Ingatan mo ang puso mo. Alaynan, Sabi mo, bakit ka bigla na lang hinimite? Talagang kinabahan ako ng husto. Ma, wala naman akong malubhang nararamdaman. Uwi na tayo. Ziyi, kakagaling mo lang sa sakit. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa trabaho. Huwag pilitin ang sarili sa trabaho. Pero may isang bagay na talagang kinakabahan ako. Ma, may aasikasuhin ako. Mauna na ako. Ano ba tong batang to? Ayos, pera pa rin ang nagbibigay ng kapanatagan. Ngayon, kahit na, hindi ako pumasa sa pagsusuri. Hindi na ako mag-aalala. Makinig kayong lahat. Pagkalipas ng 10 minuto, magsisimula na ang presentasyon ng pagsusuri sa mga management trainee sa conference room. Magsimula na. Shuzi, kailangan i-print ang report para sa boss. Mag-print ka ng isang kopya para sa mga boss. Naubusan ng papel ang printer. Pumunta ka sa stockroom at kumuha. Hindi ako makakaalis. May tao ba? Pwede mo ba akong tulungang buksan ang pinto? Lahat ng grupo, maghanda ayon sa pagkakasunod-sunod. Para sa report.
Hanapin si Suzy. Unang grupo. Bakit si Lee Sisi? Nasaan si Shu Ziyi? Malamang tumakas na lang siya ng biglaan. Magandang hapon po sa mga boss. At sa mga kasamahan. Ako po ang mag-uulat ngayon, si Lee Sisi. Ito po ang PPT na ipapakita ko. Kahit na hindi dapat masyadong magpakahirap sa trabaho. Pero ang sakit na ganito ka nalang idinamay. Nakakainis talaga. Sige. Tapos na ang aking report. Salamat. Alam na alam ni Shu Ziyi na hindi siya makakapantay kay Lee Sisi, kaya hindi na siya nagpakita. Lee Sisi. Maganda ba ang report na ginawa ko? Shu Ziyi. Bakit ka nandito? Siraan ang pinto. Ang tibay naman nito. May tao ba? Assistant Zhu, ako ito. Nakakulong ako sa stockroom. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Maganda ba ang report na ginawa ko? Ano? Ikaw ang gumawa. Ako ang gumawa nito. Gusto mo pang angkinin ang credit ko. CJ, kung gusto mong mapahiya, tutulungan kita. Pwedong tingnan ng lahat ang aking daily work progress. Lahat ng ito ay isisend ko rin kay Boss Lee. Ikaw naman, mayroon ka bang anumang ebidensya para patunayan na ikaw ang gumawa ng fikis na ito? Ako. Huwag mong isiping hindi ko alam. Yung nangyari sa hotel noon, ikaw din ang may gawa noon. Nagsisinungaling ka. Lene. Si Lee Sisi ay nanira sa kasamahan. At inangkin ang pinaghirapan ng iba. Kaya ngayon, si Lee Sisi ay tinatanggal sa trabaho. At ilalagay sa blacklist ng Longyu Group. Boss Lee, nagkamali ako. Kakatapos ko lang sa prestihiyosong universidad. Kung ilalagay mo ako sa blacklist, wala nang kinabukasan ang buhay ko. Boss Lee. Huwag po, Boss Lee. Boss Lee. Ay, huwag. Boss Lee. Huwag naman po. Tungkol naman kay Suzy. Pumasa siya sa pagsusuri, at siya ang magiging tagapamahala ng business summit na ito. Hindi ako sang-ayon. Marami pang iba rito na hindi mo pa napapansin. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin. Sino ka? Kailangan ko pang magpaliwanag sa'yo. Sa buong panahon ng pagsusuri, si Shu Ziyi lang. Ang araw-araw na nag-uulat ng progreso kay Boss Lee. At lahat ng datos ay kanyang kinuha sa pampublikong aklatan. Mas komprehensibo at detalyado ito kaysa sa database ng kumpanya. Ang tagumpay sa trabaho ng lahat ng naririto ay hindi umabot kay Shu Ziyi. Kaya karapat-dapat si Shu Ziyi bilang tagapamahala ng summit. Hindi ko inakala na ganito kapangahas. Si Boss Lee kapag nagtatanggol sa isang tao. Hindi ko pwedeng hayaan si Shu Ziyi na magpasikat sa harap ni Boss Lee. Kailangan kong magpakita ng galing sa harap ni Boss Lee. Sige, ang susunod na grupo na ang mag-ulat. Panahon na para isauli sa kanya ang supplementary card. Pagkatapos ng lahat, may regular na trabaho na ako ngayon. Nag-aya siya sa akin. Amoy opisina. Siguradong iisipin niyang kawawa ako sa trabaho. Hindi pwede. Kailangan kong magpalit ng damit.
Honey. Boss Lee. Kayong po pala? Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Nagkamali ng tao. Hindi ba ikaw ang nagyaya sa akin dito? Paano ko kayo maimbita? Asawa ko ang inimbita ko. Boss. Pasensya na, pasensya na. Mali ang naipadala kong mensahe. Asawa ko talaga ang gusto kong yayain. Nagkamali lang ako ng pagpapadala. Sa inyo ko naipadala. Kaya pala ang ganda ng suot mo. Nga. Boss Lee. Nandito na rin naman kayo. Baka naman. Pwedeng maglibot tayo. Manlilibre ako ng pagkain. Kaya mo bang manlibre? Huwag kayong mag-alala dyan. Galing din naman sa inyo yon. Yung mga ibinigay ninyo sa akin. Ipinagbili ko na. Boss Lee. Ano nang nangyari sa'yo? Huwag kang makipag-usap sa akin. Bakit ka biglang nagalit ng ganon? Boss Lee, bakit ka galit na galit? Wala namang kasalanan tong keyboard. Suzy. Hindi lang ako nilibre ng pagkain. Ipinagbili pa niya yung mga regalo ko sa kanya. Ganun na lang ba siya kawalang pakialam sa akin? Ha? Kung may pakialam ba si Ziyi sa'yo, di ko alam. Pero, ikaw, mukhang may pakialam ka sa kanya. Boss Lee, baka naman may gusto ka sa kanya. Impossible yun. Nakikita ko naman. Matigas talaga ang ulo ni Jilly. Ang business summit bukas. Handa na ba si Suzy? Oo, magaling si Suzy sa trabaho. Maraming butas ang lumabas sa summit. Naayos niya agad lahat. May mga biglaang problema. Kaya niyang umaksyon ng mabilis. Maayos ang paggawa niya. Alam niya ang prioridad. Mabilis magpatupad. Napaka-epektibo. Ganoon ba? Medyo lumaki na pala. Hindi na niya kailangan ako. Anong pinagtatawa mo? Wala. Hindi ako tumatawa. Sabihin mo sa director, Cloud Live Stream, magsisimula sa kalahating oras. Opo, Sa registration area ng mga panauhin, pwedeng magpadala na ng staff. opo. Kayong dalawa, suriin nyo ang recording at sound equipment. Dapat walang problema. Opo. Manatili kayo rito. Bantayan nyo palagi ang lahat. Kung may problema o pangangailangan. Sige, umalis na kayo. Magaling. Salamat sa papuri, Yili. Shu Ziyi, kahit marunong kang mangakit, ano naman, ako lang ang nakakakilala, kay Jilly. Pagdating ng tatay ni Jilly, ako mismo ang maglilinaw, sa hindi pagkakaunawaan nila. Tiyak na magbabago ang tingin niya, sakin. Matandang Jilly, nandito po kayo para suportahan. Ang anak niyong si Jilly, di ba? Balita ko hindi magkasundo ang mag-ama. Tinalikuran na raw kayo ni Jilly. Mukhang hindi naman totoo. Tigilan mo yan. Bakit ka nandito? Alam ko, hindi kita inimbitahan. Alam kong hindi kita inimbita. Pinadala mo pa sa opisina ko, ang imbitasyon. Kung hindi ako pupunta, parang ang sama-sama ko naman. Sino ang nagpadala? Ako po ang nagimbita kay Jilly Sr., Jilly. Kumakalat kasi ang balita na may hindi pagkakaunawaan kayo ng tatay mo. Pero mag-ama kayo, anuman ang hindi pagkakaunawaan, maaari namang maayos yun. At saka, inimbita ko rin ang kapatid mo. Kuya, ikaw mismo ang nag-organize ng summit pero hindi mo kami inimbita. Sa tingin mo ba masyadong maliit ang lugar na ito para sa amin? Nakakahiya ba kami? Ang yabang mo. Jilly, paano ninyo masasayang ang mabuting intensyon ko? Kuya, tingnan mo nga. Hindi ka pa nga, kasing mature ng isang maliit na empleyado. Ang tatay ay presidente ng League Group. Sa ganitong klaseng summit, paano siya makaka-absent? Ang summit na ito, mukhang kulang pa rin ng puhunan. Bagamat nasa top 500 ang Longyu, wala itong 100 taong pundasyon ng League Group. Mahihirapan pa rin itong tumayo ng matatag. Kilala mo pala ang kumpanya ko. May narinig lang ako. Pero kung ikaw lang ang mag-isa, at nakarating ka sa ganito, magaling ka na. Kung gusto mong bumalik sa League Group, magsimula ka sa pinakamababa.
Sa hinaharap, maaari kitang gawing tagapagmana ng Lee Group. Hindi naman imposible. Tatay, hindi ba't ipinangako ninyo sa akin na ibibigay sa akin ng Lee Group? Tingnan mo, may gustong kumamkam. Pero ako, wala akong pakialam. Lee Yancy, ano ba ang pakikipag-usap mo sa akin? Tatay, huwag kang magalit. Sayang lang ang kalusugan mo dahil sa ganyang klaseng tao, hindi sulit. Lee Yancy, wala ka talagang respeto sa mas nakatatanda. Huwag mong isipin na dahil umalis ka sa pamilya at itinatag mo ang lomyo, ay mayabang ka na. Sabihin ko sa iyo, sa paningin ko, wala ka pa ring kwenta. Huwag kang magpa-importante dahil matanda ka na. Ikaw, at itong plastic na lalaki, kahit magsikap ka ng 3 buhay, hindi mo pa rin maaabot ang 1% ng tagumpay ni Liansi ngayon. Tungkol naman sa iyo. Ang dami mong masamang hangarin parang pugad ng bubuyog. Tapos ang itsura mo, nakakabaliw sa mga lalaki, nakakaputok ng regla sa mga babae. Anong karapatan mo na ikumpara ang sarili mo kay Liansi? Ikaw, sino ka, batang babae? Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka na. Hanggat nandito ako, maaari siyang magsabi ng anumang gusto niya. Sa tingin ko, kayo ang dapat umalis. Walang utang na loob. Tatay, huwag na po kayong magalit. Liancy, mag-iwan ka ng puwang sa pakikitungo. Para magkita pa tayo sa hinaharap. Kung ganyan ka kababaw ang pagtingin sa pamilya, huwag kang magtaka kung sa susunod, hindi na kami magpapakumbaba. At saka, itong summit na ito na inorganisa mo, ang cheap-cheap naman. Kung sino ang gusto, pumunta. Tatay, umalis na tayo. HMPH. President Lee. Ayos ka lang ba? Hindi mo kailangang ipagtanggol ako. Kaya ko ito. Presidente Lee, hindi mo alam. Sobrang protektor ako sa mga taong mahalaga sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Alam ko na. Medyo matapang ka. Geely. Magsisimula na ang summit. Maupo na tayong lahat. Pupunta muna ako sa Sire. CJ. Assistant Sue. Ang pamilya ni Gili. Mukhang medyo komplikado. Nang babae ang ama ni Geely habang kasal pa siya. Nagkaanak siya sa ibang babae. Si Li Cheng nga kanina. Nang malaman yon ng ina ni Geely, nagkasakit sa galit na mayapa ng ilang taon lang ang nakalipas. Hayop na lalaki. Noong 18 anyo si Geely, naghiwalay na siya sa ama niya. Isinumpa niyang hindi tatanggapin ang kahit ano mula sa ama niya, at ang kumpanyang itatayo niya, ay talagang mas magiging maunlad, kaysa sa Lee Group. Gili. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Ano nang pinag-usapan nyo? Wala naman. Geely, kailan ang schedule para sa pag-renew ng marriage certificate, ngayong hapon? Pwede na tayong pumunta pagkatapos ng summit. CJ, Ihili, ako rin, kailangan kong magpa-renew ng marriage certificate. Sabay na tayo. ikaw rin magpaparenew? Tingnan mo. Oras ng trabaho ito. Kasama ko ang boss sa business trip. Hindi na ako kailangang mag-leave. Alam mo naman, kapag nag-leave, bawas sa sahod. Naku, ang babaw mo. Kasal na pala si Ili. Sige, tandaan mo ito. Ang relasyon mo at ni Ili, dapat employer-employee lang ang relasyon ninyo. Siya. Ay kasal na. Na-renew na ang marriage certificate ninyo. Salamat. Boss Lee. Boss Lee, may malaking problema po. Inatake sa puso si Lola. Nasa ospital siya ngayon at isinasagip. Ano? Maayos naman si Lola. Bakit bigla na lang siya inatake? Ayon po kay Boss Lee Sr., gusto niyang ilipat ang shares ni Lola kay Lee Cheng. Ayaw pumayag ni Lola. Sabi niya, para sa iyo yon. Kaya nag-away silang dalawa. Tapos, inatake na sa puso si Lola. Bilisan mo pa. Kapag may nangyari kay Lola, hindi kita patatawarin. Bitawan mo ako. Tay, okay ka lang ba? Okay lang. Liancy, paano mo nagawang saktan si tatay? Hindi naman sinasadya ni tatay na ma-ospital si Lola, at huwag mong kalimutan. Ako rin ay miyembro ng Pamilya Lee, ang shares ng Pamilya Lee. Sa huli, mapupunta rin sa akin. Wala kang karapatang tawagin siyang Lola.
Liancy. Paano ako nagkaanak ng tulad mo? Wala kang wala sa kapatid mo. Kapatid. Anak sa labas mo dahil sa pangangaliwa mo. Hindi ko siya kinikilala na may ganoong klaseng kapatid. Ikaw, Liancy. Hindi ka ba nangaliwa kay Shuzi? Paano ka nakapagsasalita ng ganyan? Tungkol sa akin at ni Papa? Hindi ganoon ang relasyon namin ni Suzy. Tama na. Huwag ka nang magkunwari sa harap namin. Akala mo ba hindi namin napapansin? Yung tinginan ninyong dalawa. Halatang halata ang pagmamahalan. Okay lang nasiraan mo ako. Pero si Suzy, subukan mong siraan siya ulit. Ang bait naman pala ni Gili. Kumusta na si Lola? Nakaligtas na si Lola, pero huwag na ninyong ulitin na istresan siya. Kung hindi, kahit na sino ay hindi na makakapagligtas sa kanya. Gili, mauuna na po ako. Babalik na lang po ako para dumalaw kay Lola. CJ, Dumalaw kay Lola? Hindi ko nakita ang daan. Pasensya na. Anak, okay ka lang ba? Yung tinginan ninyong dalawa, halatang halata ang pagmamahalan. Hindi naman siguro. Halata ba talaga? Ano nang gagawin ko? Halos hindi na mapigilan ng pag-ibig. Suzy. Sa hinaharap, maliban sa kailangan sa trabaho, siguraduhin kaunti lang ang pakikisalamuha kay Boss Lee. Ang tingin ninyong dalawa, halos hindi na mapigilan ng pag-ibig. Balat lang ng dalandan ang ibinigay mo sa akin. paumanhin. May iniisip lang ako. Sa ganitong mga panahon, ako kasi. Gusto ko lang makita ang aking apo na hindi ko pa nakikita. Kung nandito lang siya, hindi sana ako binigyan ng balat ng dalandan. Lola, babanlian ko ulit para sa'yo. Hindi ka talaga marunong mag-alaga. Tawagin mo si Zee. Miss na miss ko na siya. Boss Lee, medyo marami akong trabaho ngayon. Wala namang importante. Huwag mo na akong hanapin. Ibaba ko na muna. Hoy hoy. Ay, anong ginawa mo sa kanya? Wala naman siguro. Sabihin mo sa kanya, may mahalagang inuman mamayang gabi. Tignan natin kung ano ng problema niya. Magandang pakikipagtulungan, Jilly. Magandang pakikipagtulungan. Mauna na kami. Paalam. Yili, ang sarap ng Peking duck ngayon. Suzy, Ha? anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko? Mga pang-araw-araw na trabaho lang. Kung hindi dahil ngayon, natatakot akong maapi ka sa inuman. Hindi rin sana ako pupunta. Pero hindi ka naman uminom, di ba? Puro Peking duck lang kinain mo. Sige na. Ihahatid na kita pauwi. Yili. Gusto kong tumae. Umuwi ka na muna. Matagal pa ako. Hoy, Jilly Cheng, paano mo balak gantihan sila? Yung tatay kong gago. Parang napilitan ng lola ko, ng matandang yun. Sabi niya, lahat ng shares, ililipat kay Liancy. Hindi ko talaga ibibigay, ang pagkakataong to sa kanila. Ako, sa mga supplements ng tatay ko, nilagyan ko ng gamot. Pagkalipas ng gabi. Hahaha, talagang matalino si Jilly Cheng. Sino yan? Pitong Bituing Hotel. May mga pasanggalaring nakakapasok dito. Ano ba ang nangyayari sa management ng hotel na ito? Hoy, Boss Lee. Mula ngayon, kayo na ang magiging nag-iisang pinuno ng pamilya Lee. Bakit pa kayo makikipag-away sa isang pasanggala? Tama ka. Sige na nga, Tara, inom tayo. Boss Lee. Nandito ako.
Boss Lee, dali. Bumalik ka at iligtas si Boss Lee. Narinig ko mismo kay Li Cheng. Nilagyan ng gamot ang mga health supplements ni Boss Lee. Tara na. Boss Lee, Umalis kayo. hindi po kayo pwedeng pumasok. Utos po ni Boss Lee. Walang pahintulot niya. Hindi kayo papapasukin. Kuya, may nangyari sa inyong Laolisong. Nandito kami para iligtas siya. Nagmamadali ang oras. Tara na, pasok na tayo. Sandali lang, tatawag muna ako kay Lao Lizong para kumpirmahin. Mamamatay na siya. Paano mo pa kukumpirmahin? Laolizong. Boss Lee, Pa, maayos ka naman. Bakit ka napunta sa ospital? Ni Yancy, ikaw ba? Ikaw ba ang may gawa nito? Kaninang umaga nang umalis ako, maayos pa si Pa. Bago ka gumawa ng aksyon, isipin mo muna kung kanino ka nakikipaglaban. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Si Lao Lizong ay namatay dahil sa lason. Huli na nang dalhin siya rito. Hindi na siya nailigtas. Paano nangyari ito? Ha 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 ha. Patay na ang tatay mo. Bakit ka natatawa? Itong matandang ito. Bago siya mamatay, nakapag-iwan na siya ng testamento. Sabi niya, lahat ng ari-arian ay ibibigay sa akin. Sa huli, wala kang nakuha. Ikaw ang gumawa nito. Oo, ano? Hindi, ano? Ako at ang nanay ko ay ilang taon nang nagtiis sa labas. Karapat-dapat lang ito sa akin. Mula ng araw na iwan niya ang testamento, gusto ko na siyang mamatay ng mas maaga. Suwail na anak. Tatay, ikaw, hindi ka pala patay? Buti na lang at dinala ako ng maaga. Maglinis lang ng tiyan, okay na. Paano mo nalaman na may mangyayari sa akin? Hindi mo kailangang magtanong ng ganoon karami. Kailangan mo lang malaman na si Li Cheng ang may kagagawa nito, ang gumawa. Akala mo maniniwala ako sa'yo? At sa palagay mo, bakit ka nalason? Ang pamilya Li natitira na lang, ikaw at si Li Cheng, di ba? Imposibleng siya ang gumawa. Siya ba? Subukan natin, malalaman natin. Ikaw. Tatay, pasensya na. Nadala lang ako ng kalokohan. Nagkamali ako. Matagal ko nang alam na mali ako. Patawarin mo ako ngayon. Naisip mo pang patayin ako. Hindi. Attorney Wang. Ilipat ang lahat ng aking ari-arian sa aking panganay na anak, si Li Yancy. Tay. Tungkol naman kay Li Cheng. Itong walang utang na loob na anak, hatakin niyo palabas. Bitawan niyo ako, paano mo ako nagawang ganyanan? Alam mo ba kung paano? Ang buhay ko nitong mga nakaraang taon? Yung mga tao sa labas, sa harap, iginagalang ako. Pero sa likod ko, anak sa labas ang tawag sa akin. Ginawa mo ang lahat ng masasamang bagay na yan. Dapat matagal ka nang namatay. Dalhin na. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Yancy, nagkamali ang tatay mo. Malaking pagkakamali. Huli na ang pagkaunawa ko. Pasensya na sa'yo. Yancy, payag ka pa bang tanggapin ako bilang iyong ama? Bakit mo naiisip na dahil humingi ka ng tawad, tatanggapin ko na? Ang kinahinatnan mo ngayon ay bunga ng iyong mga kasalanan. Umalis na tayo. Yancy. Salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman, bilang empleyado mo, kailangan kong protektahan ang interes ng boss ko. Lanan. Mauna na ako. Hoy. Parang.
Totoong nahuhulog na ako kay Suzy. Pero huli na ang pagdating ko. May asawa na siya. Ay, Boss Lee. Yung asawa ni Suzy, parang hindi pa nagpakita kailanman. Baka naman si Suzy at ang asawa niya, hindi dahil sa pag-ibig, kaya nagpakasal. Pumunta ka sa opisina ko. Oh. Boss Lee. Tinawag ninyo ako rito para may ipagagawa ba sa trabaho? Tumingin sa akin si Suzy. Nasaan ang asawa mo? Mabuti ba siya sa'yo? Mabuti. Mabuti ng husto. Huwag kang makialam. Mauna na ako sa trabaho. Hoy, Suzy, ano nang nangyari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. ako, wala naman akong problema. Kilala na kita, bakit ka umiiwas sa akin nitong mga nakalipas na araw? Ako. Ayaw na ayaw ko sa kulay puti. Lagi kang nakaputing kami sa dentro at dumadaan sa harap ko. Naiinis na ako ng husto. Dahil lang ba dito? Baka naman may regla ka, kaya lahat ng nakikita mo, ayaw mo. Gets. Hindi man lang siya nagalit. Yili, kung wala naman pong iba, uwi na po muna ako para magtrabaho. Majordomo, itapon mo na lahat ng puting damit ko. Ngayong araw kay Ili, masyado ba akong naging reaktibo? Ano kaya ang kailangan niya't ganito kaaga? Ano nang gagawin ko? Pagpili ng outstanding employee, kailangan ng national level certificates. Dalhin mo bukas. Ma! Noong high school at college ako, saan mo nilagay yung mga national level certificate ko? Gagamitin ko para sa pagpili ng outstanding employee. Matulog ka muna. Hahanapin ko mamaya. Salamat, Ma. National Level Certificate. Kasama ba ang marriage certificate? Sige. Punta na ako dyan. Ayos, Suzy. May asawa ka na. Nang-aakit ka pa kay Jilly. Paano nangyari yun? Suzy, paano mo nagawang? Gustong-gusto mong makapangasawa ng mayaman. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Jilly Sr. Mula sa kumpanya ng binata, nandito na si MS, Jang. Jilly Sr. Pumunta ako rito para sabihin sa inyo. Alam nyo bang ikinasal na si Manager Lee? Dumayo ka pa rito sa akin, para lang sabihin yan? Ako, Ihatid ang bisita. Jilly Sr. Nagpakasal si Manager Lee nang hindi nyo alam. Paano nyo hinahayaan lang? Ang lakas ng loob mo. Ang tungkol sa kasal ni Yancy, matagal ko nang alam yan. Pero ang balita tungkol sa kasal ni Yancy ay hindi pa nailalabas sa publiko. Bilang empleyado niya, pumunta ka ng sarili mo rito sa akin para sabihin ang bagay na ito. Ang ginawa mo, traidor yan kay Yancy. Hindi. Para rin naman ito kay Manager Lee. Ang asawa ni Manager Lee, kasamahan ko sa trabaho, si Suzy. Ang taong katulad niya. Paano niya kayang pantayan ang pamilya Lee? Sinasabi mo bang ang ikinasal kay Yancy ay si Suzy, yung laging kasama niya, yung nasa tabi niya? Oo, Sir Lee, hindi niyo po alam. Si Suzy, ang taong ito, sa aming kumpanya, napakasama ng reputasyon niya. Hindi lamang siya malandi, lagi siyang nanlalapit sa mga lalaki, at wala siyang kakayahan o abilidad. Alam lang niya ang makipag-away sa mga katrabaho. Noong una sa aming kumpanya, isang napakahusay na empleyado, ay pinaalis niya. Sabihin mo, ang ganitong tao, paano magiging karapat-dapat na asawa ni Ginoong Lee? Ibigay mo sa akin ang numero ng telepono niya. Sige.
Halo, Ikaw si Xu Ziyi, di ba? Ako ang ama ni Yancy. Nagkita na tayo ng ilang beses dati. hinahanap niyo po ako. May kailangan po ba? Tungkol kay Yancy. Mas mabuti kung magkita na lang tayo para pag-usapan. CJ, Pasok. Ginoong Lee, Sertipiko ng mahusay na empleyado para kay Suzy. Naipasa na ba ang mga materyales? nag-leave si Xu Ziyi. Ginoong Lee, ayon sa guard, si Xu Ziyi ay tinawag ng matandang Ginoong Lee. Ano? Kung gayon, diretsahan na lang ako. Baka si Mr. Lee, tinawag niya si Ji at binigyan ng debit card para umalis sa'yo. Hindi niya magagawa yon. Ihanda ang kotse. 50 milyon ang laman ng card na ito. ano ito? Sa mga nakaraang taon, nagkamali ako. At hindi ko gaanong naging maalaga kay Yancy. Hindi ko nga alam na ikaw pala ang asawa niya. Baka po may maling akala kayo. Alam kong galit pa rin kayo sa akin. At ayaw ninyong tanggapin ako. Bilang ama, tanggapin mo ang 50 milyong ito. Bilang regalo ko. Sa unang pagkikita natin. Hindi ko dapat tanggapin kung wala akong ambag. Talagang hindi ko ito matatanggap. At saka, hindi talaga ako ang asawa ni President Lee. Tanggapin mo na lang. Alam kong hindi mo rin pinapansin ang mga bagay na ito. Ituring mo na lang itong pagpapala ko sa inyong dalawa. Bilang isang ama. Mula pagkabata, responsable na si Yancy. Hindi kami nag-alala ng nanay niya. Pero isa rin siyang batang, mahilig maglaro. Naalala ko, isang beses, gabi na ako nakauwi mula sa inuman. Nakita ko, nakatulog siya na yakap-yakap ang Lego. Oo nga pala. Si Yancy ay allergic sa alak at medyo malala pa. Huwag mo siyang papainumin ng alak, ha? Noon, hilig niyang magtapon ng kumot pag natutulog. Hindi ko alam kung nawala na ba yon. Ngayong matanda na siya. At saka, sobrang gusto niya noon, ang sweet and sour pork na luto ko. Sayang lang. Kasalanan ko kay Yancy. Alam kong hindi na niya ako maaaring ituring bilang ama. Ji, sa hinaharap, kahit anong mangyari sa inyo, sabihin mo sa akin, sana. Ako ang magiging sandigan ninyo magpakailanman. Zaye. Dito ka agad pumunta nang hindi mo pa isinusumite ang certificate. Ayaw mo ba ng bonus para sa outstanding employee? Yancy, bakit ka nandito? Gusto ko lang sanang alagaan ka, ni Ji. Mali ang pinagkatiwalaan mo. Maliit na empleyado lang siya. Hindi ko kailangan ng alaga niya. Pero sabi ng mga empleyado ng Longyu Group, asawa mo raw siya. Sino ang kumalat ng chismis na to? Boss Lee, nagpaliwanag na ako. Chismis lang ba talaga ito? Huwag niyo nang pakialaman ang mga bagay-bagay ko. Hindi ka pa alis? CJ. Paalam na po, Tito. Bakit ka pumunta para makipagkita sa kanya? Sabi niya, tungkol ito sa inyo. Kaya naisip kong, pumunta muna rito para tingnan, tapos sasabihin ko sa inyo. Nag-aalala ka sa akin? Bilang empleyado, ang protektahan ang interes ng boss ay tungkulin ko. Ganoon lang. Ano pa ba? Kung hahanapin ka niya ulit, sabihin mo sa akin. Huwag kang pumunta ng mag-isa. CJ, Shuzi, Boss Lee, narinig kong tinawag kayo ng matandang Boss Lee. Nabahala ako ng husto. Natakot akong tanggapin mo ang bangko niya. At, umalis ka sa kanya. buti na lang hindi ko tinanggap yung 50 milyon. Kung hindi, si Boss Lee ay siguradong iisiping nabayaran ako. Imbestigahan mo kung sino ang nakipag-ugnayan sa matandang Boss Lee. Papuntahin mo siya sa opisina ko. Opo. Boss Lee, tinawag niyo po ako. Ikaw ang nagkalat ng chismis na asawa ko si Suzy, at umabot pa sa matandang si Ili. Chismis. Boss Lee, ang ibig niyo pong sabihin, ang asawa ninyo ay hindi si Shuzi. Ano? Sa tingin mo, asawa ko siya? Oo, nakita ko pa nga ang marriage certificate. Boss Lee,
Alam ko na. Tiyak si Xu Ziyi. Siya ang gumawa ng peke na marriage certificate ninyo. Itong si Xu Ziyi. Ninakaw pa nga niya ang damit mo. Ngayon naman, gumawa ng peke na marriage certificate ninyo. Boss Lee, tiyak na may masamang hangarin siya sa inyo. Huwag niyo siyang palampasin. Lumayo ka sa akin ng 5 metro. Pero sabi ng mga empleyado ng Longyu Group, asawa mo nga siya. Na-reissue na po ang marriage certificate ninyo. Marami ng coincidences ang nangyari noon. Baka naman talagang si Suzy ay tunay na. Boss Lee, nagpakasal na po ba talaga kayo? Kanino? Hindi pwede. Ako lang ang dapat na maging asawa mo. Alam niyo po ba kung gaano na ako katagal nagkakagusto sa inyo? Simula nang pumasok ako sa kumpanya, tinututukan ko na kayo. Tingnan niyo naman ako, kung sana'y mas binigyan niyo ako ng pansin. Siguradong mauunawaan niyo ang nararamdaman ko, Boss Lee. Tanggal ka na. Ano? Boss Lee. Lumabas ka at mag-turnover sa UI. Huwag mo akong paulitin. Sandali. Baka hindi pa niya alam. Suzy, Ano iyon? Bakit ka biglang tumawag? Napagpasyahan na ba ang araw ng annulment? hindi. Gusto ko lang mag-good night sa'yo. Ayos ka lang ba? Good night sa umaga. Assistant Zil, Boss Lee, birthday ko sa isang araw. Magplano ka ng isang romantikong confession, mga babae. Magugustuhan nila yon, di ba? Boss Lee, kay Xu Ziyi mo ba balak mag-confess? Ang pangalan ng asawa ko. Diretsong sinabi mo. Asawa? Xu Ziyi. Boss Lee, parang nag-away ang magkakapatid sa loob ng bahay. Hindi nakilala ng pamilya ang kapamilya. Hindi pa niya alam na ako ang asawa niya. Balak ko sa araw ng birthday ko, saka ko siya sasabihan ng totoo. Boss Lee, pero nitong mga nakaraang araw, medyo malamig ang pakikitungo sa'yo ni Xu Ziyi. Sigurado ka bang pupunta siya sa birthday party mo? Papuntahin mo siya sa opisina ko. Opo. Boss Lee, tinawag niyo po ako. Birthday ko sa isang araw. Gusto mo bang pumunta? May lakad ako nung araw na iyon. Hindi na lang ako. Ang dami ng tulong sa akin ni Boss Lee. Tapos hindi ko pa siya bibigyan ng birthday celebration. Ang sama-sama naman nun. Kaya kinailangan kong kanselahin yung lakad na iyon. Para makapunta rito at mag-celebrate ng birthday mo, Boss Lee. Talaga? Talaga. Ang hina mo naman, Suzy. Nagpakita lang ng konting panghihinayang. Agad-agad ka naman pumayag. Kung ganyan ka, paano mo mapipigilan ang sarili mong puso sa susunod? Ang importante, huwag muna magpanik. Mas mabuti na isipin muna natin kung ano ang ibibigay na birthday gift kay Boss Lee. Damit. Kurbata. Sapatos. Boss Lee, lahat yan high-end at custom-made. Hindi ko kayang bilhin. Napakayaman ni Boss Lee. Ano ba talaga ang kailangan niya? Ay, nga pala. Pwede kong tanungin si Lola. Lola, hindi ba ito yung bahay ng dating Boss Lee? Bakit mo ako dinala rito? Ma, handa na ang mga sangkap. Pwede na tayong magsimula. Yan siha. Ang paborito niyang ulam ay yung niluluto ng tatay niya, yung sweet and sour pork ribs. Ang ibang tao, hindi kayang gayahin ang lasa. Sa birthday party ni Yancy, kailangan mong matutong magluto nun. Para maramdaman ni Yancy ang sinasabi ng puso mo. Lola, nagkakamali po kayo. Ang nararamdaman ko po kay Boss Lee ay paggalang lang sa nakatataas. Sige na, alam na ng lola mo
Sige na, simulan mo na. Ay, apo ko. Ang gunggong na batang to. Ang tagal-tagal na, hindi pa rin niya napapansin, na apo ko si Gigi. Ha? Natusok po ako ng mantika, Lola. Ang hirap pala, gawin itong sweet and sour pork ribs. Noong nasa bahay pa ako, mga simpleng ulam lang ang alam kong lutuin. Kapag madalas mo siyang gawin, magiging bihasa ka rin. Siguro, mag-iisip na lang ako ng ibang regalo. Sayang naman kasi ang mga sangkap. Nga pala, tito, sa kaarawan ni Boss Lee, pwede naman po kayo mismo ang magluto nito para sa kanya. Hindi na. Ayaw niya akong makita. Ay, gawin nyo na lang po ng palihim. Baka sakaling pag natikman ni Boss Lee, ang lasa ng luto ng tatay niya, maiiyak siya sa tuwa at gustuhin na kayong makita. Sige. Pagdating ng araw na yon, magtatago na lang ako sa kusina. Ano sa tingin mo, magugustuhan kaya ito ni Suzai? Siyempre naman, Boss Lee. Walang babae ang makakatanggi sa ganitong romantikong sorpresa. Boss Lee, maligayang kaarawan po. Lanan, anong dala mo? Sekreto. Ang ganda ng dekorasyon, baka may munting prinsesa. Sa puso ni Boss Lee, Sabi ng planner, 79% ng babae, gusto raw ang ganitong estilo. Paano kung si Suzy, ang nasa 1% na yon? Tama na. Huwag na kayong tumayo dyan. Maupo na kayo. Zihi, halika. Umupo ka sa tabi ko. Maupo ka na rin. Si Yancy kasi, ayaw niya sa masyadong maraming tao. Ang kaarawan niya, sa opisina lang ipinagdiriwang. Salamat sa'yo, Zihi, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko malalaman kung kailan ko pa makakain ang cake ni Yancy. ha? Ano na kinalaman ko dyan? Lola, kung magpapatuloy ka, paano na lang ako mamaya magpapahayag ng nararamdaman? Bakit ang mga kabataan ngayon ang iiksi ng pasensya? Sige na. Dahil sa'yo kasi, ikaw ang swerte namin. Simula nang dumating ka, si Yancy, gumanda na ang lahat. Haha. Lola, ang ganda naman po ng sinasabi nyo. Sige na, hindi na kita bibiruin. Tara, kain na tayo. Ilsat, ang sarap ng sweet and sour spare ribs na ito. Subukan nyo. Lola, Boss Lee. Sino ang chef na yon? Sino ang chef na yon? Bakit, hindi mo ba gusto ang lasa? Kung hindi, papag-ulitin ko ang chef para sa'yo. Hindi na kailangan. Masarap. Salamat. Boss Lee, maligayang kaarawan po. Ito ang regalo ko para sa'yo. Bakit Lego ang ibinigay mo sa akin? Narinig ko kasi. Noong bata pa kayo, mahilig na kayo. Matulog na may yakap na Lego. Mukhang mahilig na mahilig kayo sa Lego. Ano? Sa tingin ko, konti lang talaga ang oras ng pahinga ni Boss Lee. Kaya nga, Lego ang ibinigay ko sa inyo. Ang mga bagay na yan talagang naalala mo. Gusto ko ang regalo, pero ang daming piyesa. Kailangan mong tulungan akong buuin ito. Ha? Ikaw ang bumili. Siyempre dapat tayong dalawa ang magbuo. Saka lang yan may tuturing na kumpletong regalo. CJ, parang may mali. Mabuti. Mag-family picture tayo. Ako na ang magpipicture. Ay, kayong mga lalaki, ano ba alam nyo sa pagkuha ng litrato? Bigay mo sa akin ang cellphone. Ako na ang magpipicture. Ay nako, Zihi, sumama ka rin. Tingnan ang lens. 3, 2, 1. Ay, Lola, tingnan nyo. Naalala ko noong isang beses, gabi na ako nakauwi dahil sa business meeting. Nakita ko, nakatulog siya na yakap-yakap ang Lego niya.
Oo nga pala. Allergic si Yancy sa alcohol. Malala pa nga, huwag mo siyang papainumin ng alak. Noong panahong iyon, mahilig siyang magtulak ng kumot kapag natutulog sa gabi. Hindi ko alam kung ngayong malaki na siya, nabago na ba yon? At saka, gusto na gusto niya noon, yung sweet and sour pork na ginawa ko para sa kanya. Ang sarap ng sweet and sour pork na ito. Tikman nyo. Hindi na mababalik ang nakaraan. Hayaan na lang natin. Boss Lee. Mukha ko ba? May kung ano. Wala. Boss Lee, pwede na kayong maghanda. Lola, sumama ka sa akin sa labas sandali. Tignan mo nga ito para sa akin. O sige, Zihi, ikaw lang mag-isa. Dito ka muna sandali ha. Bakit may takip pang tela? Yancy, Lanan, magsalita ka naman. Dapat mahinahon at may puso. Huwag mong gagawing parang mga tauhan mo lang. sige po, Lola. Lights team, handa na. Camera team, handa na. Atmosphere team, handa na. Boss Lee, pwede na kayong pumasok. Suzy. Boss Lee, may urgent ako. Una na ako sa likod na pinto. Magdedeklara ng matinding pagmamahal sa asawa niya. Ano ba nang ginagawa ko rito? Aalis na ako. Wala naman siya rito. Ano nang kinukunan mo? Nagdedeklara siya ng pagmamahal sa asawa niya. Ano nang kinalaman mo doon? Bakit ka pa malulungkot? Huwag ka nang malungkot. Litrato. Ay edit ba? Parang sinasabi mo sa akin. Natanggalin ko ang sarili ko sa litrato, di ba? Mga babae, ayaw naman sigurong maipost sa social media. Ang original na litrato nila. Akala ko na nga ba? Maayos na ba ang pagkaka-edit? Siguradong inis na inis siya sa akin. Hindi maganda ang pag-photoshop ko. Zihi, gabi na. Uminom ka ng gatas at matulog na. Ma, paano kung may gusto talaga ako kay Boss Lee? Ano sa tingin mo? Dapat ba akong mag-resign? Marami nang natulong sa'yo si Boss Lee. Hindi mo siya dapat istorbohin. Pero kung aalis ka lang ng ganito, wala ka pang nagawang magandang trabaho. Nakakahiya kay Boss Lee. Gets ko na. Mahirap na trabaho, walang papuri. Sino bang gustong gawin yan? Mag-ingat ka. Baka nga, sa'yo pa mapunta. Ha ha ha. Ano yung charity department? Ano yun? Yun yung charity organization ng Longyu. Nagbibigay ng tulong sa mga matatandang nag-iisa. Nagbibigay ng mga libro sa mga batang nasa liblib na lugar. Dagdag trabaho. Walang dagdag na sahod. Sino bang gustong sumali? Naku naman. Bago ako mag-resign, tutulungan ko muna si Boss Lee. Gumawa ng kahit konting magandang bagay. Sige, ako na lang. Hindi nga. Lahat ayaw ng trabahong yan. Ngayon ko lang nakita. May nag-volunteer. Kung gusto niyang gawin, charity star ngayong taon, i-register mo na siya. Opo. Gusto ko, sa pinakamagandang sandali niya, sasabihin ko sa kanya ang relasyon namin. Yung mababa ang neckline nito, huwag, noong nakaraan, nakatanggap ng masamang tingin dahil sa mababang neckline. Masyadong mahaba ito. Madali siyang madulas. Boss Lee, mga top designer sa buong mundo ang gumawa nito. Isang buwan nang nakalaan para magdisenyo ng gown para kay ma'am. Kung magiging masyado pa kayong mapili, pagdating sa charity gala, wala nang masusuot si ma'am. Ito na lang, mas magiging mainit siguro ito para sa kanya. Na pala, hindi naman ito tunay na 4, di ba? Charity gala ito, hindi maganda ang magsuot ng tunay na 4. Huwag nating hayaang pag-usapan siya. Huwag kayong mag-alala, Boss Lee. Iyon ay eco fur.
Pero kung natatakot kayo, na pag-usapan si ma'am, mas mabuti siguro kung hindi muna kayo, direktang tumutulong sa trabaho ni ma'am. Kung malalaman kasi ng iba, siguradong sasabihin, ikaw ang may gawa ng lahat. Tama ka. HMP, Xu Ziyi. Bakit ang swerte mo? Bakit napaka-protektado sa iyo ni Boss Lee? Kasalanan mo lahat ito. Hoy, Miss Jiang, sino yan? hindi mo pa rin nakikilala. Ang boses ko, ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee. Second Young Master Lee. Bakit bigla mo ako tinawagan? Ayoko lang makita, si Lee Yancy na masaya. Hindi naman siguro gusto mo pa rin si Lee Yancy? Siya at si Xu Ziyi ang nagpabagsak sa akin. Paano ko pa siya magugustuhan? Nais ko nga, sila naman ang mapulaan ng lahat. Mabuti, kung gayon, magkakampi na tayo, sa iisang kalaban. Kung gusto mong bumangon, sundin mo lang ang sasabihin ko. Sige. CJ, kailangan ng mga batang babae sa kabundukan ng Timog Kanluran ng mga damit. Snow disaster sa Hilaga. Flashlight, mga jacket, instant noodles. Sige, naitala ko na lahat. Ang partikular na oras ng pagbibigay ng tulong ay susundan ko. Bibigyan kita ng sagot mamaya. Pupunta muna ako sa CV. CJ, Principal Sue, ang mga pagkain at jacket na donasyon para sa mga bata. Natanggap na ba lahat? Mabuti naman, mabuti. Walang anuman. Kung may kailangan ka, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. CJ, Ang aga-aga pa, hindi ka pa umuwi? may ilang batch pa ng relief goods na hindi pa naipapadala. Ang mga resibo ng mga binili ay kailangan ding i-check isa-isa. Bukas gabi ay may charity event. Kailangan bang uminom ng alak? Tutulungan kita pagdating ng panahon. Gago, ikaw ang na-nominate para sa Charity Star. Ito ay online voting na inorganisa ng isang authoritative magazine. Ako ang nag-nominate sa'yo. Ang gown, para sa'yo bukas. Wow! Ang ganda! Salamat, Sir Lee. Hindi mo susubukan? Ngayon na, Walang tao sa kabilang kwarto. Tingnan mo kung bagay sa'yo. Sige na. Bakit ang tagal magsukat ng damit? Ginoong Lee, kakapasok lang po niya, mga 1 minuto pa lang siguro. Ganoon ba? Parang, 10 minuto na ang lumipas. hindi ba maganda? Maganda. Ang ganda-ganda sa'yo. Ang init naman ng gown na ito, masyadong mabalahibo. Ano, ayaw mo sa gown na regalo ko? Ay hindi. Mainit lang talaga. Tanggalin ko muna itong shawl ha. Isuot mo, huwag mong tatanggalin ng walang pahintulot ko. Pero ang init-init ko. Yung party dati, hindi mo alam kung bakit kita pinahanap ng shawl, di ba? Hindi mo alam kung gaano kakaganda. Di ba? Ginoong Lee. Umuwi na muna kayo. Maaga pa naman. Uuwi na lang ako pagkatapos kong magtrabaho. CJ, pero, itong damit, ingatan mo ito, huwag mo nang ipagbibili. Sige na. Ito, siya yung pinakamataas sa online voting. Si SYUG, di ba? Hindi lang siya mabait, ang ganda-ganda pa niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang charity gala ngayong gabi ay naglalayong kilalanin ng mga individual at grupo na nag-ambag ng malaki sa adhikain ng charity sa nakaraang taon. Kaya ngayon, inaanunsyo ko na batay sa online voting, ang Charity Star ngayong taon ay mapupunta kay Binibini Xu Ziyi.
Congratulations! Salamat. May mensahe ka ba, Binibini Shu, para sa lahat? Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Peke ang charity na ginagawa niya. Si Li Cheng. Hindi ba tambalita? Pinatalsik na siya sa pamilya Li. Kahit na mahina na, mas malakas pa rin siya kaysa sa iba. Makaka-attend pa rin naman siya ng isang charity gala. Dati akong katrabaho ni Shu Ziyi. Irereklamo ko na ninakaw ni Shu Ziyi ang pera ng charity. Tanong ko lang po, sinasabi ninyong ninakaw ni Shu Ziyi ang pondo ng charity. May ebidensya ba kayo? Dati siyang tauhan ko, isang talagang walang alam at walang kwenta. Pero mahilig siyang magnakaw ng paunti-unti. Nakita ko mismo na may suot siyang mamahaling hair clip. Isa siyang mahirap na estudyante na walang pang college. Saan ba siya kukuha ng pera para sa mga yan? Ang pera niya, lahat galing sa ninakaw na pondo. At si Li Yancy, sinadya niyang kumuha ng taong walang pinag-aralan bilang empleyado. Ang layunin ay para tulungan siyang magdaya sa accounting. Jiang Mengyao. Sige, ako na lang ang pinagbibintangan mo. Kasabwat ka pa ni Li Cheng para siraan si Boss Lee. Akala mo ba, maniniwala ang lahat sa inyo, sa mga walang basehang salita ninyo? Anong walang baseha? Shu Ziyi, kaya mo bang magpakita ng ebidensya na hindi ka nagnakaw ng pondo? Hindi mo kaya, kahit resibo ay wala kang maipakita, no? Ilang araw na ang nakalipas, napansin ko na, ninakaw ang mga resibo ko. Ang mga dokumentong iyon, ipinapavoid ko na. Anong void? Sa tingin ko, wala ka talagang maipakita. Nasa akin, ang lahat ng electronic invoice ng mga binili. Ako si Suzy, hindi ko ninakaw ang pera ng charity. Kaya pala, si Shu Ziyi ay talagang inosente. Baka naman itong resibo ay peke ito. Nasa phone mo lang, hindi naman makikita ng lahat. May iba ka pa bang maipapakitang ebidensya? Tama rin naman. Hindi naman kami pupunta sa mga pinagdunoran para mag-imbestiga. Mukhang may kakaiba talaga dito ah. Sinong nagsabing hindi pwedeng mag-imbestiga? Mga kababayan, lumabas na kayo. Ako po ay galing sa Mabato Elementary School ng Su Family Village. Ang principal, ang mga donasyong dumating sa aming paaralan ay mapapatunayan kong tumutugma sa nakalista na dami. Principal Su. Ako po ay galing sa aming lungsod, sa Hancheng Welfare Home, si Director Wang. Siguro naman po ay pamilyar sa akin ang mga taga-media. Mapapatunayan ko na ang mga donasyon ni MS So ay tumutugma sa listahan. Director Wang. Ako po ay galing sa Kanlurang Kabundukan. Sa Relief Station, si Station Manager Leo. Mapapatunayan ko rin. Station Manager Liu. Ako ay si Director Lee ng orphanage. Mapapatunayan ko rin. Director Lay. Bakit nandito kayong lahat? Bakit ko ngayon lang kayo nakita? Inimbita kami ni President Lee. President Lee. Kaya pala, ginagago lang pala kami. Kayong naglakas loob, nalokohin kami, paano ito nangyari? Li Yancy, paano mo? Li Yancy, paano mo nalaman? Paano mo, alam mo nang maaga, na mangyayari ang ganitong sitwasyon ngayon? Tama ba, Li Cheng? Noong pa man napalayasin ka sa pamilya Li, may tao na akong nagbabantay sa'yo. Na pala, pati telepono mo, kinakausap ko rin. Bawat kilos mo, alam ko. Ikaw, Alam ko na noon pa, na ikaw ay taong walang puso at kaluluwa. Kaya't iningatan ko ang sarili ko. Li Yancy, kahit na mapatunayan mo, ano naman ang magagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, guguluhin kita habang buhay. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Tama na. Huwag ka nang maggalnar dito. Assistant Zhu, sa oras na ito, dapat nandito na sila, di ba? Li Cheng, Jiang Mengyao, may natanggap kaming reklamo na kayo ay sangkot sa paggawa ng pekeng dokumento, pagkakalat ng chismis at paninirang puri. Pakiusap, sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Hindi, ito, malaking pagkakamali lang ito. Shu Ziyi, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Hindi kita dapat pinaratangan. Patawarin mo ako, Shu Ziyi. Kuya, ang babaeng ito, siya ang nag-utos sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko gagawin ang mga bagay na yon. Siya ang may kasalanan. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagdala sa akin dito. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako makakapasok? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako nananakit ng babae. Ang ingay, ilabas niyo siya. Dalhin nyo. Huwag. Kuya, siya, hindi ako, huwag. MS, Shu, kanina, nagkamali kami sa'yo. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Maaari po bang ipagpatuloy ninyo ang inyong pahayag? Sa totoo lang, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ni hindi ako makahanap ng disenteng trabaho noong ako'y nasa pinakamahirap na sitwasyon. Ang Longyu Group ang tumanggap sa akin. Kaysa sabihing ako ang charity star, mas nararapat kay President Lee ang titulong iyon.
Handa siyang tumulong sa sinumang nangangailangan. Hindi lang ako, pati na ang mga matatanda at mga batang ulila sa kabundukan. Dito, nais kong pasalamatan si President Lee. Hindi niya hinamak ang mababa kong pinag-aralan. Hindi niya hinamak ang kakulangan ko ng karanasan. Siya ay lumaki sa isang pamilyang kulang sa pagmamahal. Ngunit handa siyang magbigay liwanag at init para sa bawat nangangailangan. Ganoon pala ako sa puso niya. MS, Shu, kaya mo yan. President Lee, ito ay isang resignation letter na nakaschedule. Matagal ko nang gustong umalis. Pero palagi kong naiisip na hindi ko kayo dapat ginaganito. Kaya gusto kong may magawa muna para sa inyo bago umalis. Suzy, sabi mo, ang galing-galing ko. Bakit ka pa nagre-resign? Boss Lee, mamaya na lang natin pag-usapan ito. Mamaya, balak mo bang tumakas pagkatapos ng party? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaang magawa mo yan. Masyado bang mababa ang sahod na binibigay ko? O kulang ba ang leave mo? Sabihin mo lang, mapagbibigyan kita. Hindi po iyon. Ano nga ba talaga ang dahilan? Dapat mong sabihin sa akin ngayon. Si Liancy to, pinipilit ba niyang purihin siya ng empleyado? Kasi kung hindi, bakit napakagaling pa niyang pinuri kanina? Tapos bigla na lang nag-resign? Tama. Baka may puwa o o sexual harassment sa trabaho. Hindi. Ano ba ang sinasabi ninyo? Hindi ganoon si Boss Lee. Kasalanan ko, may asawa na ako, pero may gusto pa rin ako sa boss ko. Sana ako'y mamatay sa kidlat. Hindi ako mabuting tao. Tang, asawa mo ako. Ako yung asawa mong hinanap mo. Sa marriage at 1 taon na ang nakalipas. Tangka, ni hindi mo na nga maalala ang itsura ko. Ikaw nga talaga ang asawa ko. Pasensya na, nakalimutan ko na kung ano ang itsura mo. At hanggang ngayon, hindi ko pa nga nakikita ang marriage certificate natin. Huwag niyang malalaman na nakalimutan ko rin. Hindi ba't ito ang mga regalo sa birthday party? Nakita mo? Bakit ka tumakas? Akala ko para sa asawa mo. Para nga sa asawa, tama. Kaya sana'y tanggapin mo, mahal. Salamat at salamat sa paghahanda mo ng mga ito para sa akin. Na pala, malapit nang mag-expire ang 1-year agreement natin. Ngano, muntik ko nang makalimutan. Paulit-ulit niya akong inaaya para maghiwalay. Ang mga regalong ito, paalam na siguro sa akin. Kaya, nag-a-apply ako para sa extension. Ha? I-apply kong maging forever. Suzy, mahal kita. Masaya ako na ang pagmamahal ko sa'yo, hindi na ito sekreto sa puso ko. Mahal din kita. Charity dinner, naging venue na lang, para magpakitaan kayo ng pagmamahalan. Boss Lee, mungkahi ko sa inyong dalawa, maghalikan na kayo. Halikan.